Minamahal na mga kapatid, 5 linggo tayong naghanda na sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit, pagkabuhay ng ating Panginoon. Sinikat nating unawain, tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral, halimbawa ni Jesucristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay, muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa. Sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya, kaisa niya sa pagdurusa sa krus. Tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at kanyang bagong buhay. Taimtim tayong manalangin. Ama naming makapangyarihan, pag-alabin mo ang pananampalataya ng mga nananalig sa iyo at ang kahilingan namin iyong paunlakan upang kaming may mga sanga ng palaspas bilang parangal sa inaming tagumpay ni Kristo, mamunga para sa iyo sa pakikisa namin sa kanyang mabubuting gawain kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita niyo roon ang isang inahing asno nakatali kasama ang kanyang bisiro. Kalagan ninyo ito at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyo kailangan ng Panginoon at hindi na iyon titibo. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Sayon, masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya ay mapagkumbaba, nakasakay sa isang asno, isang bisiro ng isang asno. Lumakad nga ang mga alagad, ginawa ang inutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba naman pumutol ng mga sanga na kahoy, inilatag din sa daan. Nagsigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea, sagot ng karamihan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaginhawaan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Babasbasan po natin ngayon ang mga palaspas. Lapit yan dun sa kapatid niya. Ama naming makapangyarihan, pag-alabin mo ang pananampalataya ng mga nananalig sa iyo at ang mga kahilingan namin ay iyong paunlakan upang ang mga may hawak ng mga sanga ng palaspas bilang parangal sa inaning tagumpay ni Kristo
mamunga para sa iyo sa pakikiisa namin sa kanyang mabubuting gawain, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Halo ba siya? Adun po hawak ko nito. Ang layo ka na. Mauuna po yung mga tao, susunod yung koro, sa huli po yung Ganun siya. Kaya ka na dito, Pil. Ayusin niyo po yung pila natin. Dala-dalawa na. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Panginoon, habag at pag-ibig ang laging sumasa inyo. Kaya pinagaling mo ang bulag. Pinalakad mo ang mga pilay, nakarinig ang mga bingi, at nakapagsalita ang utal. Kahit patay ay kaya mong buhayin, O Panginoon. Hurong ka pa. Ganun mo kamahal ang mga may karamdaman. Lagi mong ginagawa ang makabubuti sa mga tao. Hangad mo ang aming mabuting kalagayan. Mahal naming Panginoon, alisin po ninyo ang sanhi ng aming pagkabulag dahil sa aming mga kasalanan. Dalhin po ninyo ang aming mga paa sa mga lugar na kung saan makatutulong kami sa mga nangangailangan. Makapagpahayag nawa kami ng banal na ebanghelyo at pasiglahin ninyo ang aming nangihina at nananamlay na katawan sa mga tungkulin na dapat naming gampanan. Amen. tumahimik po tayo sumandali. Suriin natin ang ating sarili sa paanong paraan tayo nabubulagan. Iba't iba ang antas ng pagkabulag. May bulag na pisikal, merong mga bulag ang damdamin, bulag ang pag-iisip. May mga taong bulag sa kanilang kapwa, sarili lamang ang nakikita. At may mga taong bulag na hindi nakikita ang Diyos dito sa mundo. Ito ang ipagdasal natin. Makita natin ang Diyos sa ating politika, sa ating pakikipag-ugnayan sa lipunan. Nawa, maging malinis ang ating mga pagboto, pangangampanya, pagtuligsa sa mga namumuno sa atin, pakikilahok sa mga gawain ng lipunan, hindi lang sa simbahan.
Ito ang pagkabulag na ating idalangin. Hipuin tayo ng Panginoon, makakita tayo ng tama, makita natin ang katotohanan, katarungan, kaginhawaan ng lahat at hindi ng pansarili lamang. Nawa ang aming pananampalataya o Diyos, higit pa sa aming pag-unawa, ang siyang magbigay ng kapanatagan sa aming puso't isipan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ang mga palaspas na ito, paalala ng pagsunod namin kay Kristo ng aming Hari, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.
sana ililipin natin. O Panginoong Hesus, bigyan ninyo kami ng mabuti para sa iyo at sa aming kapwa. Bilang manlilingkod na laiko, ituro mo po sa amin ang magagandang paraan upang makapaglingkod kami ng naaayon sa iyong kalooban. Paglilingkod na may pagmamalasakit at pagpapakumbaba. Sa aming paglilingkod, huwag nawa naming hangarin ang kapalit na papuri at biyaya. Panumbalikin po ninyo ang sigla ng mga taong tumalikod na sa paglilingkod dahil sa masasamang karanasan. Muli nawang manumbalik ang kanilang sigla sa mga banal na gawain. Amen. Tumahimik tayo sa mandali at alalahanin natin. Ang paa ni Jesus ay pinaliguan ng pabango, palatanda ng pagpaparangal sa Kanya, at ito rin ay paalaala, inihahanda siya para sa Kanyang kamatayan. Pasalamatan natin ang Diyos na nagpaparangal sa ating pagkatao. Subalit inihahanda rin tayo sa ating sariling kamatayan, kamatayan ng dahil sa pag-ibig, kamatayan dahil sa paglilingkod, pagmamalasakit at pagmamahal. Aming buhay, ang Espiritong bukal ng pananampalataya, manaog ka sa aming puso at isipan, paghariin at palakasin mo ang ipinagtitiwalang magbabago ang aming buhay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tunayan po natin ngayon ang pagpaparangal ng mga bata. So tutuloy na po tayo sa ating ang talinghaga tungkol sa babaeng balo at hukom na makatarungan. Mapagmahal at mapagkalingang Diyos, taos puso po kaming naniniwala at nananampalataya na Ikaw ang magpatawad. Mahabagin at makatarungang Diyos, inihahandog namin sa iyo ang aming sarili, ang aming talento, ang aming lakas, sampu ng aming buhay na Ikaw rin ang pinagmulan. Pinagsisisihan namin ang aming mga nagawang kasalanan, ang aming pagkukulang sa iyo, sa aming pamilya, at sa lahat ng tao na aming pinagkasalahan. Sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, ipaalala mo sa amin ang iyong banal na aral, upang ang aming mga desisyon at pagpapasya ay laging makatao at makatarungan. Ipinapanalangin namin
na ang lahat ng mga naging biktima ng pang-aapi, ng karahasan at kasakiman ay makamtan ang katarungan na matagal na nilang inaasam. Amen. Saglit nating alalahanin ang kwento ni Jesus, talinghaga ng balo at ng isang hukom na palpak at kurap. Hindi nagsawa ang balo. Kinulit niya ng kinulit ang kurap na hukom hanggang ibigay nito ang karapat-dapat. At hindi nga nagluwat ang kurap na hukom, ibinigay ang tama at nararapat. Kung ang kurap na hukom, ibinigay ang tama sa pangingulit ng balo, ang Diyos pa kaya na sadyang napakadalisay ang hindi magbibigay sa atin ng katotohanan, katarungan at nararapat. Tibayan natin ang ating pananampalataya. Ang Diyos ay laging makapangyayari. Hindi man matamo ang katarungan dito sa lupa, may pagbabayad sa kabila. Alalahanin natin ang mga korupsyon sa ating lipunan, sa pamilya, sa simbahan, sa ating pamahalaan. Alalahanin natin ang mga biktima ng injustisya, mga biktima ng EJK, mga pinapatay na dahil sa politika, mga mahihirap na laging napaparusahan at mayayaman na pinakakawalan dahil sila ay nakapagbabayad. Ito ang ating idalangin. Nawa ang pag-alaala natin sa sinakulo, sa pagpaslang kay Jesus, maalala natin, ito ang mga injustisya na hindi na dapat maulit sa ating pamilya, sa ating lipunan, sa ating kapanahunan. O Jesus, aming manunubos, sa inyong pagkatao, ginawa mo ang nais ng Diyos Ama, labis na nakadulugod sa Kanya. Nawa ang pananampalataya dulot ni Kristo sa Kanyang muling pagkabuhay, ang siyang maghari sa aming lahat, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Parangal ng ating mga kabataan sa ating Panginoon. Ang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Samantala, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo upang manalangin. Kinaumagahan, siya ay bumalik sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya at sumunod. Siya ay naupo sa gitna nila at sila'y tinuruan. Maya-maya ay dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Upang lituhin si Jesus, ipinagitna nila ang babae upang ito husgahan at parusahan. Magsitabi kayo! Dumarating ang punong ministro! Kumar! Dalan sila! Bitawan niyo po ako! Bitawan niyo po! Guro! Ang babaeng ito nahuli sa aktong pangangalun niya! Pakiusap! Pakiusap! Wag po! Maawa po kayo sa kanya! Manahimik ka! Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga babaeng katulad niya ay dapat patuloy hanggang sa matay! Manahimik! Siya ay isang makasalanan!
ang iyong masasabi? Maawa po kayo. Nag-aantay kami! Pakiusap po. Habang sila'y nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, Pakiusap po. Ang sino man sa inyo, ang walang kasalanan, ang siyang unang pumato sa kanya. at muli siyang yumuko at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Nang ito'y kanilang marinig, ay isa-isa silang umalis, simula sa mga matatanda hanggang sa pinakabata, at si Jesus ay naiwang nag-iisa at ang babaeng nakatayo sa gitna. Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, Babae, nasaan na sila? Wala na ba ni isang humahatol sa iyo? Wala na po, Ginoo. Hindi rin kita tulad. Pinapatawad ang iyong mga kasalanan. Umayo ka at mula ngayon, huwag ka nang magkakasal pamuli. Maraming salamat po. at ang lahat ng nakasaksi at nakarinig ay namangha. Ayon na po sa ating pagmimisahan, paunahin lang po ang insenso, mga sakristan, mga bata. Kayo po ang lahat para sa pagbabagbas ng